Ating pong dasalin ang Regina Cherry. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat at nirapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, ay nabuhay na maguli ng gaya sa kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birhen Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birhen Maria, na kanyang ina ay makamtan namin ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan din ni Kristo aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ngayon pa kaya naman magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung sinuna, kaya naman magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung sinuna, kaya naman magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Masiawit tayo sa Diyos ng pagpuri, kalugod-lugod. Masiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkakita ang dakilang noon. Tugtugin mga tumpeta at nagabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos ng pagpuri, kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sama natin sa ating panalangin ng mga sumusunod para sa pasasalamat nina Obet at Lani Aragoncillo at pamilya, Jojo Nataya at pamilya, Light of Jesus Family, Mega Manila, Camanava District, Dani Año Belinda Estaris, sa natatanging kahilingan ni Nateng, May, Adi, Jella, Juliet, Zayn Halili, Dr. Caroline Enriquez, Reyes Family, Antonio G. Kane Family, Donaire Family, Lumaday Family, Verdadero Family, Floro Family. Sa kaarawan ni na PH Chua, Minda Dianco, Seminarian Aaron Mark Jose, Edith De La Cruz. Sa kagalingan ni na Michael Santos, Daniel Sanchez Jr., Visitacion Antonio, Lolita Reyes. Sa kaluluwa ni na Dr. Vicente Sr., Juliet Rosario, Tirso, Rodrigo, Rodolfo, Norma, Aquilino, Connie Ann, Arnel, Floro, Francisco, Servando, Aurelio, Gil, Romeo, Bernardita, Melesha, Jose, Melchor, Elisea. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo mas maging marapat gumanap sa ginagawa nating pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, Naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na yan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong yan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kaniyang patotoo. Ang naniniwala sa kaniyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kaniyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanyang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Sa Huwebes, sa ikalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, tinatanong tayo ng ating unang pagbasa, ganun din ang ating mabuting balita. Where is your loyalty? Parang mahirap nang makakita ng taong tapat ngayon. Biro nga ng iba, araw na lang ang tapat. O kaya anino, yun na lang ang tapat. O kaya electric fan, yun na lang ang nagiging tapat. Mahirap kasi ngayon, maraming balimbing. Kung saan malakas, doon kakapit. Kung saan may makukuha, doon sasama. Ngayon, kakampi mo. Bukas, naninira na sa'yo. Ngayon, tapat sa'yo. Bukas, tapat na sa iba. Maraming balimbing. Sa first reading mula sa Gawa ng mga Apostol, when God commanded, o yung mga Pariseo commanded to stop preaching the resurrection of Jesus, the apostles respond with the only moral response possible in such a situation. Sabi nila, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Magandang ipaalala sa atin ngayon ang napaka-basic principle na ito ng buhay Kristiyano. This principle should guide us in when superiors order us to perform an immoral action. Minsan o kadalasan, dahil nga balimbing, kahit masama, kahit labag sa konsensya, kahit na alam mong mali, pag iniutos ng Diyos-Diyusan, gagawin mo. Pag sinabing magsinungaling, alam mong maling magsinungaling at labag sa konsensya mo. Pero dahil sinabi ng Diyos-Diyusan mo, magsisinungaling ka. Pag sinabing pumatay, papatay ka. Pag sinabing magnakaw, magnanakaw ka naman. Pag nagkahulihan, anong sasabihin mo? We're just following orders. Ganun yung nangyari sa mga apostol Inuutusan ng mga mas nakatataas sa kanila ng Sanhedrin. Huwag na kayong mangaral. Huwag kayong magpakalat na muling nabuhay ang Panginoon. Sagot nila, wala kaming pakialam sa inyo. Ang susundin namin hindi tao, kundi ang Diyos. No superior has the right to ask us to cheat or lie or commit any kind of wrong. Our first loyalty. Where is your loyalty? Our first loyalty is to God, no one else. Kalawa, tayo ba'y komportable sa katotohanan? The truth definitely hurts, but it will set you free. Sa unang pagbasa pa rin po natin, sila Pedro at yung iba pang mga apostol,
talagang harapang sinasabi sa mga kausap nila, kayo ang pumatay kay Kristo, kaya hindi kami titigil sa paggawa ng kabutihan at pagpapalaganap ng kaniyang mga turo. Aba, anong reaksyon ng mga punong saserdote? Nagngit-ngit sa galit. Tunay nga, masakit ang katotohanan. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gustong makinig sa fake. Mas marami nakikinig sa sinungaling. Mas marami gusto binobola-bola lang sila. Hinaharot kaysa malaman ang totoo. Masakit kasi yung totoo. Kaya parang mas maganda bang pakinggan na pinagsisinungalingan ako. Para bang komportable na sa akin yun. Ako ba'y inaalo ng kasinungalingan? Sapagkat kapag katotohanan, masasaktan ako. Ikaw ba sa harap ng totoo? Anong reaksyon mo? Kapag sinabihan kang madamot, madamot ka naman talaga. Anong reaksyon mo? Kapag sinabihang tamad ka, anong reaksyon mo? Kapag sinabihan kang ang sungit-sungit mo naman, anong reaksyon mo? Mga minamahal ko, galit ka rin ba sa mga taong nagsasabi sa iyo ng totoo? Sana kapag itinatama ka at sinasabi sa iyo ang totoo, nakikinig ka at pinagsusumikapan mong itama ang iyong mali. Yun yung mga totoong tao sa iyo. Yung nagsasabi ng totoo. Hindi binobola. Hindi ka niloloko. Hindi ka pinagsisinungalingan. Yung mga taong prangka sa'yo, kayang sabihin sa'yo harapan kung anong mali mo, yan ang mga kayamanan mo. The truth will definitely set you free. Kauli-hulihan sa ating mabuting balita, narinig natin na ang sino mang nananalig sa Ama ay may buhay na walang hanggan. Tama-tama, malapit na ang Labor Day. Mahalaga ang paggawa. Bakit ba may nagtatrabaho? Bakit may naghahanap buhay? Bakit may nagnenegosyo? Lahat ang kasagutan para magkaroon ng magandang buhay. Sa umagang ito, ipinapaalala sa atin na huwag lamang buhay sa lupa ang gusto nating pagandahin, kundi yung buhay natin sa kabila, maayos rin natin. Paano yun? Ito'y mangyayari lamang unang-una kung tayo nananalig sa Diyos na ating Ama. Ang pagtrabahuhan natin ay ang buhay na walang hanggan. Huwag lang magandang buhay sa lupa, kundi magandang buhay rin sa langit. Minsan ay may mag-among namatay. Sa lupa, syempre mas komportable yung buhay ng amo. Pero yung amo, madamot, masungit, hindi tumutulong, walang pakialam sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Samantalang yung kanyang kasambahay naman, nakasabay rin niyang yumao, mapagbigay sa kamabuti. Sa langit, naunang tinuro ni San Pedro ang titirhan ng kasambahay. Nako, nagulat sila. Sa gitna, napakalaking kwarto. Maganda, maraming gamit, maayos na maayos. Kaya inisip nung amo, aba, yung sa kasambahay ko maganda. Di malayong mas maganda dyan yung akin. Ngunit nagulat siya nang itinuro ni San Pedro sa kanya doon sa amo, doon lamang siya sa bandang gilid. At maliit na maliit yung kanyang kwarto. Sa sulok. Kaya nagreklamo siya, sabi niya, bakit yung sa kasambahay ko malaki? Ako ang amo. Sa akin maliit lang. Sabi ni San Pedro, ginang, nung buhay pa yung kasambahay mo, mas marami siyang materyales na pinadala dito sa langit. Ikaw, buti nga may naipadala ka. Konti lang. Yung materyales, yun yung kabutihan na ating ginagawa sa pang-araw-araw. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kung totoo nga sa April 30, ililift ng quarantine, malapit-lapit na. Ganun na ba sa buhay natin ang mga kabutihang ginawa natin? Marami na kaya tayong naipadalang materyales doon sa langit? Ang nananalig sa Ama
ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero wag na wag kakalimutan na ang pananalig ay sinasamahan ng kabutihan. Sa pagpapatuloy natin ang ating banal na pagdiriwang ngayong araw ng Huwebes sa ikalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, pinaalalahanan tayo, saan ka ba tapat? Where is your loyalty? Your loyalty must be to God alone and no one else. Kalawa, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. How comfortable are you kapag ang kapwa mo sinasabi ang totoo sa'yo? Katlo, pagtrabahuhan natin, pagsumikapan natin na maging maganda ang ating buhay sa kabila. Ngayon pa man sa lupa, tayo'y manampalataya, sasamahan natin ng paggawa. Amen. Tayong mga tumanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kaniyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ama, namuhay bilang isang taong iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain at ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabay na niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kami pinag-aarian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napailito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ngayon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol ni na San Francisco, Santa Jacinta at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamayan ng pinagbubuklod ng kaniyang pag-ibig, sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa bugso, at iagya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito si Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ka. Sa ating po mga taga-subaybay, sa ating live streaming, na hindi po makatatanggap ng pumunta sa mga sandali ito, sama-sama po natin darasalin. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banal ng sakramento.
iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para magnaririto ka na at iniaalay ko ng buong aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay sama-sama nating darasalin ang Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo mga lumilingap sa mga may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan at lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na, pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto ng paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo po kami. San Roque, Ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo po kami. San Francisco Marto, Ipanalangin mo po kami. Santa Jacinta Marto, Ipanalangin mo po kami. ang ating patrona, mahal na Birhen ng Fatima. Ipanalangin mo po kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin muli. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihan po natin ang Panginoon.